Simulan natin ang talakayan sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa survey ng Okta Research Group noong Abril, 32% lang ang naniniwalang politika ang magiging basehan sa pagboto ng mga senador na magsisilbing Senator Justice sa paglilitis. Tama ka, attorney. Lumitaw din sa survey na 19% lang ng respondents ang tiwalang susundin ng mga senador ang ebidensya laban sa vice-presidente, habang 49% ang undecided o wala pang desisyon. Kaya nga, Cheska, at nananatiling limitado ang tiwala ng publiko sa paglilitis ng Senado kay VP Sara. Lumabas din sa survey na mataas ang skepticism o dudang magdedesisyon ang mga senador base sa ebidensya at sa Mindanao nakakilalang baluarte ng pamilya Duterte. Tama ka dyan, Ina. Di ba lumabas din sa naunang survey na maraming respondents sa Mindanao ang sumusuporta sa paglilitis kay VP Sara. Sa inyong palagay, may basehan ba ang pagdududa ng publiko sa magiging pagboto ng mga senador sa impeachment trial? Nakong sakit sa ulo naman. Kailan ba tong survey period Okay, na to? si survey period na ito ay ginawa ng April lang. So, ibig sabihin, para lang sa recall nating lahat, ito yung lumutang na yung mga issue, no? Nabuksan na yung issue dun sa SALN at saka sa AMLAC. Ito na yung... Hindi pa nagkandara pa. Di pa na, wala pa yung drama Wala sa pang Senado. baril-barilan. Wala pang baril-barilan. Nag-aagam-agam na yung taong bayan, wala pang nagkandara pa, wala pang baril-barilan. Siguro, kung isipin natin, baka lalo pa ngayon. No? Lalo pa ngayon na nakita natin na pinigilan yung napakaraming mga bagay sa Senado. So, natural lamang sa aking palagay na magkaroon ng agam-agam yung taong bayan. Kasi, kung titinan mo yung datos, ang dami ng mga tao dyan na para bang sinasabi, baka politika, yung iba sinasabi, ebidensya, pero yung pinakaunti. Malaki yung politika, maraming ebidensya, pero pinakamalaki pa rin yung may agam-agam lang. Bakit? Kasi I think the Filipino people would like to give the institution of the Senate a chance. Correct. To prove itself. Ayaw nilang magdesisyon na kagad na politika lang ang gagawin ng mga tao yan. Meron pa rin mga 19% na hopeful, no, na sinasabi, sana batay sa ebidensya. Pero a large majority of our people have doubts. But despite the fact na may duda, hindi pa rin nila sinasabi na hindi magdedesisyon ng tama ang mga senador. So sa aking palagay, nung Abril pa po ito, binibigyan ng taong bayan ang Senado ng pagkakataon na una, gawin ang tamang mandato nito batay sa konstitusyon. Pangalawa, magpataw ng tamang hustisya sa ngalan ng pananagutan. At pangatlo, i-prove na indeed deserving ang mga senador na maging parte niyang August Chamber ng Senado. In other words, no, ibig sabihin, ang taong bayan nananalig pa rin po sa inyo, nananalig pa rin despite everything. Ewan ko lang, tingin ko, bumabayan ng husto. Nung pinasok yung si Bato de la Rosa, isang napakalaking duwag na nagkandara pa. No? Sa aking palagay, noong itong si Alan Peter Cayetano, ginawa yung Senate President at walang ginawa kundi magsinungaling na magsinungaling. No? At saka kung ano-ano mga palabas, presidente ng Facebook, no? Kumapit patuko sa kapangyarihan, tingin ko, bumabayan. Pero it does not mean, I think, that a vast majority of the people will not give the Senate as an institution a chance. So pagkakataon nyo na po ito na magkaroon ng redemption, naniniwala po naman lagi tayo, di ba, sa konsepto ng redemption. Siguro isusugo lang din doon ay paalala natin doon, may pagkauhaw yung taong bayan sa paghahanap ng dahilan para bigyan ng pagkatiwalaan ang Senado, no. Gusto ko lang ibalik na kaya nga titinaguyod ang Bantay Senado sa Pinas noong June 1 ay para bigyan din ng plataporma ang mga taong bayan na mausig din mismo ang pagkilos ng mga senador dahil nga sinasabi rin sa Bantay Senado hindi lang naman ang si VP Sara ang nasasakdal, no, nasasakdal din ng Senado bilang institusyon na inaasahan ng taong bayan na talagang maninindigan sa kanilang sinumpaang responsibilidad, no. At pangatlo, syempre tayo na rin bilang taong bayan. Hahayaan na lang ba natin na, na kayo sinasabi ng karamihan ng mga Pilipino na mukhang politika na lang ito. Pero tayo bilang taong bayan, hahayaan lang ba natin na maging ganyan ang sitwasyon? Kasi makakalusot ang mga politiko natin na gagamitin lang to bilang paraan para sa political convenience. So ang pangatlong nasasakdal din dito ang taong bayan. Saan tayo maninindigan? Giit ba natin na gawin ng mga senador ang trabaho nila? O hayaan lang nating, kumbaga mag-quiet quit na lang tayo at sabihin natin, ay hindi, ganyan talaga ang politika dito sa Pilipinas. So nasa sa atin din yan, no, mga mamamayan, kung paano natin tatahakin tong sitwasyon na to. Sa akin, maganda rin na lumabas na rin yung survey results na to kasi alam naman natin yung mga politiko natin, they are really
up to date pagdating sa mga numbers kasi gusto na rin nila makita where they stand and what the people think about them. So since nakita nila na 19% na nga lang, attorney, yung naniniwala na that they will vote impartially and based on the evidence, tama ka nga, itong period of time na to, yung preparation na to, yung pre-trial phase, bago pa mag-proceed sa July 6 trial, may time pa silang magbago, may time pa silang ayusin yung kanilang mga statements, may time pa rin sila makapag-isip-isip na yung role ko as a senator judge, I should act impartial and I should vote based on the evidence. Kasi nakikita na nga nila, bumababa yung rating of trust ng mga tao sa kanila. Napakalaking bagay na makita nila na out of 100%, 19% lang ng mga Pilipino ang naniniwala sa kanila that they will vote out of their obligation. Again, we do believe na yung trial nga, impeachment trial is a political duty. Sabi nga, hindi legislative duty. But that does not mean that you will act partisan to the families that you have imposed your loyalty to. So sa mga senador natin, tama si Attorney Dino, may time pa po kayo to redeem yourselves. And we are rooting for you. Although we are critical of you, nandito nga po kami, ayan, sinimulan po ni Carlo and ni Clive, yung Bantay Senado, para bantayan yung inyong actions at inyong mga statements. Pero it does not mean that we want you to fail. We want you to succeed because we are all Filipinos. Lahat po tayo Team Pinas dito. Hindi tayo Team Gatchalian, hindi tayo Team Cayetano. Lahat po tayo ay gusto natin na mas umunlad yung bansa natin. Lalo na po kami mga Gen Zenials kasi po kami yung magmamana ng next generation at ng bansang ito. So we are rooting for you. So please, pahalagahan nyo rin po yung tiwala namin at yung pag-asa na nararamdaman pa namin sa inyo. Thank you. Ako naman dun sa nangyari nung May, di ba? Yung ating Senate Flix na sunod-sunod na episodes. Oo. Kung ako yung nandun sa 32% na naniniwalang politika yung batayan, sasabihin ko para ka nang nanalo nun sa pustahan. Sabi, alam mo yun? Parang sabi ko na ganito yung mangyayari. Hindi pa nagsisimula yung trial. Inorganisa na ni APC na maglagay ng tao. At lahat ng ito, hindi lang para kay APC, para ito kay Sara Duterte, di ba? So, baka nga yung 49% na undecided, dumagdag pa dun sa mga naniniwalang hindi talaga magdedesisyon ang ating mga senador ayon sa prinsipyo, hindi sila magdedesisyon ayon sa ebidensya, magdedesisyon sila ayon sa kung kaninong politika sila kumikiling. So, sa akin, ang gusto kong gawin ay kamustahin ang mga taong bayan. Akala ko si Senator Pia lang eh. Diba? Kamusta kayo dito sa papalit-palit na Senado at leadership? At sa akin, parang emotional roller coaster din yung Senado. Alam mo, doon nakataya kung ano yung posibleng future ng inyong bansa. Tama. Alam mo, doon nakataya yung integridad ng mga institusyon. At kaya ka rin nagpa-participate sa ganito mga survey ay para ipahiwatig kung nasan yung agam-agam at nasan yung hopes mo. So tama yung point na, okay, mga senador, ito na po yung numbers. Ito ay nangyari bago nangyari lahat ng kaguluhan at rigudon sa Senado, di ba? So ngayon na may panibagong rigudon, the question then becomes, ano ang paninindigan nyo? At pag-uulit lang ng paalala, di ba? I think lahat tayo, so kahit iwahiwala yung numbers natin in terms of sa paniniwala, nasaan ang prinsipyo, nasaan ang pagkiling ng mga senador, obviously, 100% nasa Bantay Senado. And sana dito sa 100% na nakabahagi ng Bantay Senado, maniwala tayo na may pag-asa pa ba? Parang yun yung conversation, Medyo, di ba? Parang sa question ng pag-asa, sa question ng pagtitiwala sa demokrasya, kailangan ng mga senador mag-give ng something para tumaas yung paninindigan ng mga tao na may pag-asa pa rin tayo. Yan yung... Yung mahirap sa'yo, maasa ka na naman eh. Hindi, sa akin, wala naman tayong choice kung hindi umasa, no? Ito lang siguro mga konkretong mga pahayag na pwede nating sabihin sa mga senator judges natin. Isang halimbawa ay, itigil na po natin yung pagsasabi na sayang lang ang oras sa impeachment trial. Ayaw nyo hindi, mangyayari yan at nangyayari na at mangyayari sa July 6. At imperatibo yan sa saligang batas. At trabaho nila yan. So itigil na rin natin yung sinasabi natin na mahina ang ebidensya nang wala pang nilalabas. At matuto po tayo sa EDSA 2 na hinarang at pinigilan lumabas ang mga iba't ibang ebidensya. So marami ng taktika ang ginagawa ang depensa ni VP Sara na itago yung ilang mga piyesa ng ebidensya. So bilang senator judges, magbigay po tayo ng mga trust building activities o gesture para mubalik ang pagkakatiwala ng taong bayan. Ha? Pwede ko pa simulan, dalawang Sige. beses ha. Una,
isa siguro sa pwedeng gawin is wag sanang itago yung proseso ng impeachment. Ang hindi ko talaga maintindihan, at pasensya na po, kung bakit yung pre-trial ay hindi open sa publiko. Alam niyo yung pre-trial na yan, ang daming mga bagay dyan na kailangan makita ng publiko. For example, yung proposed stipulation of facts. Ang ibig sabihin na niyang proposed stipulation of facts, ano yung mga kinukonsid na established facts na hindi na kailangan ng ebidensya. Paano kung may mga stipulation doon na hindi naman pala dapat stipulate? Ngayon nga, pinapakalat na nila yung misinformation na kinain doon ng buhay. Kinain bigla daw ng buhay, yung prosecution. Di ba? Kaya nagkakaroon ng ganyan mga chismis kasi hindi nyo ginagawang transparent. Ang sabi nga nila, di ba, sunlight is the best disinfectant. Kailangan, para mawala itong mga chismis na ito, hayaan ninyo yung publiko na makita yung proseso. Hindi ko maintindihan kung bakit ginawa yung privado yan. Una, kami nagbabayad niyan. Pangalawa, accountability mechanism namin yan. Pangatlo, sinabi ng constitution yan, and therefore, if it's a political process, quasi-political, quasi-judicial, di ba, and constitutional, ibig sabihin may karapatan kami makita every part of the proceedings. So I really don't understand bakit hindi ginawang pribado ito. Kaya ngayon, tinan mo, kaya nila magpakalat mga propaganda na kinain daw ng buhay. Nakita ko yung proceedings, narinig ko yung mga sinasabi doon sa proceedings, hindi naman ganyan yung binagsasabi. No, peke na naman yung mga nilalabas. Nagkakalat na naman yung mga Duterte ng mga propaganda. Bakit? Kasi nga, pinayagan ninyo na maging private yung proceeding. So if we want trust to be built sa institusyon ng Senado, hayaan ninyo yung taong bayan mag-decide kung importante sa kanila yung magaltong impormasyon at hindi kayo ang nagdedesisyon kung makikita dapat namin o hindi yung mga proceedings na ito. That's it. No? So that's the first one. And second, I think sa taong bayan, of course, tandaan natin ang script ng mga despots, ang mga script nitong mga diktador, ang mga script ng mga kalaban ng demokrasya, ang gagawin nila is papagurin tayo, lalansihin tayo, sabi mo nga, magka-quiet quit tayo. Bakit? Kasi ayaw nila mag-participate tayo. In other words, every single time na pag tayo mismo sinasabi, wala nang pag-asa yung taong bayan. Wala nang pag-asa yung bayan. Wala nang pag-asa yung Senado. Wala na politika lang yung mga gagawin ng yan. Yun exactly ang gusto ng mga diktador na sabihin ninyo para hindi na tayo makilahok, para hindi na tayo mag-aspire for a better nation, para mawalan na tayo ng pag-asa. Wag na wag tayong papayag. Yes. Yan. Babalik tayo sa taong bayan, no? Pinakakat na tayo sa segment, mag-transition na tayo. Pero pinapaalala lang namin sa Team Pinas na babalik sa taong bayan. Hanggat hindi pa rin, pag hindi umubra ang pagbabantay at pagmamatsyag at pagpapaliwanag, huwag natin kalimutang mga lampag. Paalala din sa mga senador natin, gawin nyo yung trabaho ninyo. Utang na loob. Utang na loob, tayo pa humihingi ng nakikiusap pa tayo, talagang ito mga to, you're being handsomely paid every single day. Your budget is a lot, and yet later we're gonna talk about the budget that was not well spent, diba? Pero syempre, hindi lang naman pwedeng kami lang ang dumadaldal dito. Maaari kayong makisali sa huntahan